O pare, kamusta ka na? Eto pare, inaalat talaga. Broke pa rin, wala pa ring pera. Malas talaga eh. Ito ang tanong. Ang pag-unlad ba at pagyaman ba ay nakasalalay sa swerte or nakasalalay sa malas? Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shigitan, your Pambansang Wealth Coach. Thank you very much for tuning in this channel. If you are not yet a subscriber, do hit subscribe para ma-notify po kayo. Everyday 8 PM po nag-release tayo panibagong video. Okay, alam nyo, pag-uusapan po natin na huwag natin pag-usapan lang yung swerte at malas. Opo, kung kayo naniniwala sa swerte, nako, ang dami pong pwede mangyari. Ito lang isipin nyo, tayong mga Pinoy, pag tayo po ay December 31 ng year-end, anong ginagawa po natin para tayo tumangkad? Tayo po ay lumulundag. Kami mga Chinese naman, anong sinusuot namin ng December 31 and para magkapera? Polka dots. Oo. Pero ito lang, napapansin nyo, wala ng Chinese po ang nagsusuot ng polka dots po ngayon. Na-realize po namin, it represents barya. Kaya nga, ang sinusuot na po namin ngayon ay checkered para represent cheque. Yes. Pero may problema. Pag pinaghalo po natin yung kulturang Pilipino at Chinese at pinagsabay po natin, disaster po yan. Imagine mo, cheque ang suot-suot nyo. December 31, nagtatalon-talon ka. Next year, lahat kita mo, bouncing check. Biro lang po yan, ha? Ito lang mga friendship, ano ba talaga ang punot dulo kung bakit po talaga tayo naghihirap? Because we have what we call as bad money habits. I don't know if you believe in this quote by Ralph Waldo Emerson. Sinabi niya, if you sow a thought, you reap an act. If you sow an act, it becomes your habit. If you sow a habit, it becomes your character. And when you sow your character, it becomes your destiny. Kaya kailangan tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung mindset mo? Ano ba yung habits mo that makes you poor? Kung gusto niyo malaman, kumuha kayo ng papel at ballpen, gagawa tayo ng checklist kung guilty ka. We're gonna check it twice. We're gonna find out who's naughty or nice. Number 1, bad money habit, wrong money priorities. Ano pong nangyayari sa money priorities po natin? Paglabas ng sweldo, ang unang priority, gastos bago nag-iipon. Sino po sa inyo guilty dyan? Type guilty, income, and then spending, and then savings. Kung gano'n ang formula mo, condolence. Ni pisong duling walang matitira. Bakit po? Because our income is limited, but our expenses are unlimited po. Ang tama pong priority, dapat income minus savings equivalent to expenses. Unahin mo na yung pag-iipon bago gumastos. Ang mga taong matatagumpay, inuuna muna yung ipon bago gumastos. Ang mga taong broke and poor, inuuna muna ang gastos bago mag-epon. That's number 1. Number 2, bad money habits po na hindi natin napapansin na nagpapahirap po sa atin is what we call, hindi ka marunong tumawad. Yes. Nahihiya kang tumawad. Nakakahiya naman na tumawad. Baka sabihin, broke ako. Obvious ba? Ito napansin ko sa mga Filipino-Chinese na talagang medyo kaya. Sila pang may kaya, sila pang may pera, sila pa ang, pardon me for the word, no? Ang lakas na humingi ng discount. Grabe. Wag mo sabihin barat, ha? Iba yung barat, no? Sa iba rin kuripot, iba rin yung wais, di ba? Yung parang they haggle. It's nature for hug. Kaya nga, kung kayo may bibiling kayo, huwag kayong mahiya na magtanong. Huwag kayong mahiya na humingi na tawad. Na hindi nyo napapansin. Kung bigyan ka ng 10% na tawad, malaki na rin yan. Kung bumili ka ng worth na 10,000, 1,000, 100,000, 10,000, malaking effect na rin po yan. That's the second bad money habit. The third bad money habit is what we call unhealthy lifestyle. Ano ito unhealthy lifestyle? Ang kinalaman ng kalusugan sa pera. Ito to. Bato-bato po sa langit, tamaan po sana, huwag magalit. Sino po sa inyong nanonood ngayon, meron kayong habit, nag-vape kayo o nag-yosi? Again, walang pakialaman to. Gusto ko lang i-compute sa inyo kung bakit ito ang pwedeng magpahirap po sa atin. Kung kayo ay nag-yosi ng 2 stick lang po ng isang araw, that's 20 pesos a day times 30 days, that's 600 pesos a month times 12 months, that's 7,200 pesos a year. Kaching, kaching. That is only 2 sticks. Paano kung kayo po ay nag-10 sticks a day? Yung 7,200 times 5 mo, 35,000 pesos a year. More or less, nasa 3,000 pesos a month. Ganun din. Sa mga paboritong inumin ng mga tunay na mga lalaki, ang Red Horse, iba ang tama. Di ba? Ganun din magkano? Di ba? Pag umiinom po tayo, ganun din po.
Ang hilig din natin kumain sa labas. Again, walang problema na kumain sa labas kung may budget ka. Pero kung panay kain ka lang sa labas, panay order ka ng fast food na hindi ka nagluluto, it is burning your money. At the same time, it makes you unhealthy. Di ba? Sa pag-iyosin naman talaga, unhealthy naman siya. Pag-iinom din, unhealthy to your liver. Pag kumakain ka na barati ng fast food, unhealthy din for your, for your health. Agree? Kaya kailangan natin i-check yung unhealthy lifestyle po natin. Probably it's also causing us to make us poor. Kaya tanong ko kay Crispin Villanueva, kay Rodessa Domingo, at the same time po, from Kuwait to si Justin Anastasio po, maraming salamat po. Fourth bad money habit that can make you poor. Ito po, get rich quick scheme. Gusto mo mabilisan na pera. Gusto mo hindi ka napapagod. Wala kang ginagawa, pumapasok ang pera. No? Perfect na candidate ka ng mga scammer kung ganun ka mag-isip. Ito lang po kung ganun po kayo mag-isip, nako, chances are, imbis na mapalago nyo yung pera, mawawala ang pera. Ito ang realidad. There are no shortcut to success. There's no such thing as a get rich quick scheme. As a matter of fact, kung may mag-offer sa'yo na wala kang gagawin, pwede kang kumita ng 5% per month, 7% per month, 10% per month, 20% per month, magduda ka na, kapatid. Oo. Ito lang, marami pong mga scammers po dyan. Lalo na kung may mga lumapit po sa inyo, nagpapanggap po ako, ginagamit ang mga videos ko, kinakat ang mga videos ko, mini-message po kayo at sinasabi, mag-invest ka sa akin, tuturuan kita, dodobling at tripling ko yung pera. Hindi ko gagawin yan. Bakit? Ang trabaho ko lang is to educate people, not to get people's money to invest. Hindi ko trabaho yan. Kaya mag-ingat po kayo. Sino po sa inyo mga nakikinig at nanonood na sa akin ang naging biktima na ng mga taong nananamantala po sa inyo? Type me in the comment section at ikwento mo kung paano ka na biktima. And last but not the least, the fifth bad money habit that can really make you poor is this. Sana naman hindi kayo guilty dito. At ito yung pinakamahalaga, is what we call as the victim mentality. Kawawa naman ako eh. Mahirap lang kami. Wala kaming pinag-aralan eh. Ay nako, kung ganun ka mag-isip, you have what we call as a victim mentality. Ito lang po May narinig po akong quote na sinabi, being born poor is not a sin. But staying poor and do nothing is a sin. Pag wala kang ginawa, hindi ka lumaban sa buhay, hindi ka gumawa ng paraan, malaking kasalanan po talaga yan. At ikaw, kung ikaw nakikinig at nanonood ng programang ito, itong channel na ito, at kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok at paghirap, huwag mong sasabihin sa sarili mo, mahirap lang ako kawawa naman po ako. No. Hindi ka mahirap. Ha? Hindi ako mahirap? Ay, mahirapan ako. Yes, mahirap lang ang sitwasyon mo, pero ang pagkatao mo ay hindi. Ano ibig sabihin? Pag ikaw ba ay nagkaroon ng pera, kumikita ka na ng maayos, on a monthly basis, kumikita ka na ng milyon, di ba, sa benta, mahirap ka pa ba? Hindi. Ginhawa ng buhay mo. Kaya nga, huwag mo sabihin na mahirap ka lang. Mahirap lang ang sitwasyon mo ngayon, mahirap lang ang pagkakataon mo ngayon, pero pag umunlad ka, hindi ka na mahirap kasi giginhawa ka na. Kaya nga matanong kita, sa 5 bad money habits na ito, saan ka guilty? Umpisahan natin nga ulit dito. Number 1, wrong money priorities. Imbis na mag-ipon muna bago gumastos, gastos ka muna bago ipon. Number 2, hindi ka marunong tumawad. Nahihiya kang tumawad. Number 3, yung mga lifestyle mo, yung mga bisyo mo, yan ang pumapatay sa bulsa mo. Yosi, alak, sugal, di ba? Alam mo na yan. Number 4, get rich quick scheme mentality. Kaya nga, ang imbis na kumita, nalulugi tayo, nai-scam po tayo. Number 5 po, yung tinatawag na victim mentality. Yung parang naawa ka sarili mo, diba, nainggit ka sa ibang tao, parang feeling mo, pinagtaksilan ka na ng tao at pinagtaksilan ka na ng mundo. Alam mo, ito lang kailangan natin baguhin ang ating financial mindset because if you change your financial mindset, it will change your financial life. Sana naman na-enlighten kayo, na-encourage kayo at natuto kayo sa episode na ito. Kung nagustuhan niyo itong episode na ito, don't forget to like, share, and also subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.